alam nyo, nabigyan daw siya ng inspirasyon ni Presidente dun sa kanyang send-off speech. After more than a decade daw, tapos ang 10 taon, itong si Nesty Pitesio, nakaharap niya yung tao na nagbigay sa kanya ng pera para makalipad siya sa Maynila at kanyang habulin yung kanyang pangarap na maging isang world-class amateur boxer. Kasi po itong si Pitesio, ang history nito, bata pa siya, edad pa lang ng 7 taong gulang. Trinain kagad ng kanyang ama. Siguro nakita ito, itong anak kong babae ito, mukhang mahilig sa boxing. Mahilig sabi, inumpisa niya. Tapos yung pamilya, lumipat sa Davao. At siya ho'y na-recruit na maging bahagi ng Amateur Boxing Association ng Pilipinas, Kalinan Boxing Team. Pero ang problema, wala siyang pera. Pamilya niya walang pera para siya makarating sa Maynila at ituloy yung kanyang training dito. Doon pumasok ang Mayor Digong ng Davao City. Doon siya nagbigay ng pera. Kaya si Boxer Pitesio nasa Malacanang Palace para doon sa send-off ceremony na inorganisa ng opisina ng presidente para doon sa mga magkukumpit sa Asian Games. Kaya nagkaroon naman siya ng pagkakataon na magpasalamat sa kanyang benefactor na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At itong presidente naman, nung nandun sila sa Malacanang, lahat, kanyang hinandshake. At tama-tama naman, nakausap niya nga itong si Boxer Pitesio. Sabi ni Pitesio tinanong niya kumusta raw kung ano ang sports ko. Sabi naman daw niya, boxing po. At ang sinabi niya rin sa Bisaya, you're tough. Galing ka. So, sinabihan ko po siya. Sabi niya, kayo ang nagbayad sa akin ng pamasahe ko sa Maynila. Kaya nakasali ko sa Philippine team. At sabi naman daw ni Presidente, natutuwa naman ako at ginawa ko yun. Kaya noong 2007, yung 15-year-old na Pitesio, 15-year-old na siya noong 2007, naisip niya na yung kanyang pangarap, parang hanggang pangarap na lang. Pero dahil binigyan siya ng pamasahe ni Presidente Rodrigo Roa Duterte papuntang Manila, dinakuha niya. At nagkaroon siya ng training at yun. Ready na siya na mag-compete doon sa Asian Games. Di ba? Hanggang dito sa Olympics. She reached her pinnacle of success by picking up that silver medal. Pero bata pa ito Pwede pa ito sa susunod na Olympics. Baka gold na makuha nito. Dapat nga naka-gold ito. Kaya lang, yung kalaban nito yakap ng yakap sa kanya. Hindi siya makaporma Parang hometown decision pa nga yata yun Anyway. Meanwhile, hindi ba binabanggit natin dito na itong si Onyok Velasco nagre-reklamo. Sabi niya, buti pa yung mga Olympic winners ngayon. Maraming natanggap na pera. Ako, puro pangako lang ang natanggap ko. Bigay siya ng payag. Interview siya. Kaya, di ba, binanggit natin dito sa programa natin. Nakarating ngayon kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Sabi niya, hindi pa pwede yung karanasan ng isang Onyok Velasco
palampasin natin na siya, ang tinanggap niya lang yung mga pangako at napako lahat. Hindi pa pwede yun. Ito, kahit na 20 taon na nakalilipas, hindi dapat ito maulit, lalong-lalo na sa administrasyon na ito. Lalong-lalo pa, maraming tagumpay ang inani natin diyan sa Tokyo Olympics. Kaya, sa panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, bibigyan din natin ng importansya kahit wala kaming kinalaman doon sa 20 years ago. Aba, kailangan gumawa tayo ng karampatang pagkilala sa mga atleta nating katulad ni Onyok, ang sabi ni Senator Christopher Bongo, na nangangailangan ng tulong din natin ngayon. Hindi ba itong maman to? Dahil nga yung mga pangako na pako sa kanya, nagano na lang siya, nagartista para magkaroon ng konting kita. Sabi niya, pag siya, maganda raw kumita sa pelikula, pag sinampal siya, meron siyang 20,000 Kaya, ito raw, concern na ito, pinaabot niya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at nirekomenda niya na bigyan natin ng financial aid itong si Onyok Velasco para naman ma-compensate, mahugasan naman natin yung naunsyami niyang pagnanais na matanggap yung mga pinangako sa kanya na walang naman nangyari. Kaya, ang presidente naman, bilang tugon, bibigyan natin yan ng ₱250,000. Yan, pinoproseso na ngayon. Kailangan talaga, sabi ni Presidente at ni Christopher Bongo Senador, kapag may binitawan tayong salita, dapat natin tuparin. Yan ang ugali namin ni Pangulong Duterte. Kahit nangyari na yan 20 years ago at wala naman kaming kinalaman sa mga nangako sa kanya, gawa natin ng paraan na ma-resolve natin yung problema niya sa panahon ni Presidente Duterte. Sapagkat ito naman si Onyok Velasco, pareho rin ni Pitesio at ni Paalam, nakakuha naman ng medalya sa larangan ng boxing. Na paglipasan na lamang siya ng panahon, pero hindi yun dahilan para kalimutan na natin siya. Samantala, ito pong Department of Education sa ilalim ni Secretary Leonor Briones, pinapurihan niya yung kabayanihan naman ng mga atletang Pilipino sa Tokyo 2020 Olympics. At tinikayat niya yung mga aspiring athletes na sundin ninyo yung footsteps nitong mga atletang ito. Ano gagawin nyo? Mag-apply kayo diyan sa itinatag nating bagong tatag to, National Academy of Sports. At ito pong tagumpay ng mga Olympians natin nagpapatunay ng Pilipinas maraming pwedeng ialok sa field ng sports. At pinapurihan niya nga itong ating gold medalist na si Heidelin Diaz, pati na itong mga nakakuha ng silver medals na si Leslie Pitesio, si Yumir Marshall, si Carlo Paalam, at yung iba pang 17 delegado ng Pilipinas dyan sa Olympic Games. Sabi ni Secretary Briones, kailangan na alagaan natin itong mga bata na may mga talent, mga estudyante na athletes na din. Kaya sabi niya, gusto ng Department of Education, mas marami ang mag-enroll dyan sa National Academy of Sports. Ang chair ho niyan si Secretary Briones. Siya ang chairman ng National Academy of Sports Board
of Directors. Ito ay tinatag sa ilalim ng Republic Act 11470 at ang layunin nito, kilalanin at i-promote yung mga magagaling na bata sa klase at the same time, may mga talent, mga katutubong magagaling sa pagdating sa mga sports, lalong-lalo na yung mga indigenous persons, pati na kahit na may kapansanan and other marginalized group. Kaya in collaboration with the Philippine Sports Commission, yung pong National Academy of Sports, kasalukuyang nagsasagawa ng annual search for competent, exceptional, notable, talented student athletes scholars. At ito i-determine yung first batch ng scholars ng institusyon. Kaya mag-enroll po kayo. Kumuha kayo ng application para dyan sa NASEN SAS for school year 2021-2022. Sapagkat in-extend po yung application hanggang Agosto 14.